baka gutumin ako, uhawin ako, lagi pa naman akong uhaw. Tubig, kailangan ko. Pasensya na po. Paglakbay niyang ganon, nawala na naman yung matanda. Naging magic. Tapos, dire-diretso siya doon sa tuktok ng bundok Arayat. Dumating na si Ibong Adarna. Mag-aalas 6 na ng gabi. Sabi niya, nakatulog si Prinsipe Pierre. Naiputan siya. Tapos, naging bato na siya. Nakaganon siya. Natutulog siya nakaganon. Nakanganga. Ay, yung bato niya katawan? Ha? Yung bato katawan niya? Oo, bugis pa rin ang katawan. 2 araw, hindi bumabalik. Sabi ni Prinsipe Lucas. Wait lang, sino nasa tuktok? Ha? Sino nasa tuktok nung una? Anong tuktok? Marami nang pupuntang tao doon. Sabi ni Prinsipe Lucas. Sabi niya, Hari, Ama, wala na po yung mga kapatid ko. Gusto ko pong makatulong. Ako po ang mag-akit ng bundok para makuha ang Ibong Adarna at masagip ang aking mga kapatid na si Prinsipe Leron at Prinsipe Pierre. Naglakbay siya ngayon. Wait lang, Naglakbay siya. sino yung una umakyat? Si Prinsipe Leron. Wait lang, ano sinabi niya bago siya umakyat? Ha? Ano sinabi niya bago siya umakyat? Ako ang pinakamatapang, di ba? Siya ang pinakamatapang, tapos Si Kuya Pierre. Si Prinsipe Pierre. Pinakamaaasahan. okay, tapos si Lucas. Si Lucas. Ang pinakamabait. Hindi ka maliwanag. Hindi, si Lucas kasi hindi siya mayabang. Hindi siya nagsalita, basta sabi niya lang gusto niyang maibalik yung mga kapatid niya at saka mahuli ang Ibong Adarna para gumaling na yung hari. Diba? Yung daddy nila. Tapos, eto na, naglakbay na si Prinsipe Lucas. Kalagitnaan nung papuntang bundok. Nakita niya yung matanda. Yes, nakita niya yung matanda ni Prinsipe Lucas. Sabi niya, "Oto, kailangan ko na mawakay. Ito na ako pa Sabi ni Prinsipe Lucas. Isip-isip siya. Sige po, ito na po yung pagkain tsaka tubig. Kahit malayo pa yung lalakbay ko, sisikapin ko na lang na marating yung tuktok kahit wala na akong pagkain at tubig. Sabi niya, saan ka pupunta, boto? Sabi ng matanda, pupunta po ako sa tuktok, kukuhaan ko yung Ibong Adarna at sasagutin ko yung aking mga kapatid na si Prinsipe Leron at si Prinsipe O tapos, eto na. Ganun ba, bata? Ito ang aking kutsilyong mahiwaga at ang aking mahiwagang kalamansi. Oo. Tapos, sabi niyang matanda, kapag inaantok ka na, slice mo yung anong tawag doon? Hindi. Yung tawag doon, slice mo yung kamay mo, susugatin mo yung kamay mo. Tapos, pag inaantok ka pa rin, pipigaan mo ng
kalamansi. Yung sugat mo, sabi niya. So nakapunta na siya dun sa tuktok. Mag-aalas 6 na, darating na si mga Darna. Tapos, nagkakanta na siya. Ano yung kanta niya? Di ba na yan? Mali yan! Sorry. Tapos, naantok na siya, pinipigilan niya. Kasi sabi nung matanda, pagka nakatulog ka, magiging bato ka. So, ginawa niya, sinulat niya yung kamay niya. Sabi niya yung principal, ang sakit. Nagising siya. Maya-maya, nawala na yung sakit. Tapos, naantok na siya kasi magaling magkanta yung ibang adana. Tapos, naalala niya, pipigaan niya ng kalamansi. Nung napigaan niya ng It's kalamansi, done. It's done. nakatulog yung ibong Adarna. It's only done. Oo, umakyat si Prinsipe Lucas dun sa puno ng kamatis. Tapos, kinuha niya si ibong Adarna. Nakuha niya. Pagkakuha niya ng ibong Adarna, naging tao na yung mga bataong bato. Nandun si Prinsipe Lucas, si Prinsipe Pierre, tsaka si Prinsipe Leon. Sabay-sabay silang umuwi kasama ang ibong Adarna. Tapos pagka-uwi, nilagay sa hawla. Tapos pag araw, kumakanta yung ibong Adarna. Gumaling na yung hari. Nawala na yung sakit niya. Tapos, masaya na ulit yung castle. Done. Done na. Big. Si Dinosaur.